Kumusta sa inyong lahat? Maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa mundo ng mga mapa. Naisip niyo ba kung paano natin na ipapakita ang buong mundo sa isang pirasong papel lamang? Ang sagot ay ang mga mapa. At ngayon, ating alamin ang mga lihim ng mga simbolo at iskala sa mapa. Ano nga ba ang mapa? Isipin niyo ito bilang isang tanawin mula sa itaas ng isang lugar. Maaaring ito ay ang inyong kapitbahayan, ang inyong lungsod, o kahit na ang buong mundo. Tumutulong ang mga mapa upang tayo ay makahanap ng ating daan, maunawaan ang mga distansya at matuto tungkol sa iba't ibang lugar. Ang isang maliit na simbolo ng puno ay maaaring kumakatawan sa isang kagubatan. Ang isang asul na linya ay maaaring isang ilog, at ang isang maliit na hugis bahay ay nagpapakita ng isang gusali. Upang malaman kung ano ang kahulugan ng bawat simbolo, ginagamit natin ang susi ng mapa o legend. Ito ay parang isang diksyonaryo para sa mga mapa. Ngayon, paano natin malalaman kung gaano kalayo ang mga bagay sa isang mapa? Diyan pumapasok ang iskala. Ipinapakita ng iskala ang ugnayan sa pagitan ng mga distansya sa mapa at ang totoong mga distansya sa lupa. Halimbawa, maaaring sabihin ng isang iskala na ang 1 sentimetro ay katumbas ng 1 kilometro. Ibig sabihin nito, ang bawat sentimetro sa mapa ay kumakatawan sa 1 kilometro sa totoong mundo. Maaari natin gamitin ang iskala upang sukatin ang mga distansya sa pagitan ng mga lugar sa mapa at alamin kung gaano talaga sila kalayo sa isa't isa. Subukan naman natin ang ating mga kasanayan sa mapa. Maaari kayong gumawa ng sarili ninyong mapa ng inyong kapitbahayan. Gumuhit ng mga simbolo para sa mahahalagang lugar at kalkulahin ang mga distansya sa pagitan nila. Kaya ayan, ang mga simbolo at iskala sa mapa ay tumutulong sa atin na maunawaan ang mundong ating ginagalawan. Sa mga kasanayang ito, handa na kayong tuklasin ang anumang mapa at tumuklas ng mga bagong lugar. Patuloy kayong magsaliksik, patuloy kayong matuto, at magkikita-kita tayo sa ating susunod na pakikipagsapalaran. Kamusta mga kaibigan? Ako ang inyong geography, barkada. At ngayon, pag-usapan natin kung paano mas tatatak sa isip natin ang mga aralin sa geography. Hindi ito boring, promise. Alam niyo ba, ang geography ay hindi lang tungkol sa mga mapa at pangalan ng mga lugar. Isa ka ba sa mga estudyanteng nahihirapan tandaan ang mga konsepto sa geography? Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Pero may mga simpleng paraan para maging geography champion tayo. Una, i-connect natin ang mga aralin sa totoong buhay. Halimbawa, tinuturo ba sa inyo ang tungkol sa mga ilog? Isipin nyo kung paano ito ginagamit ng mga magsasaka sa pagpapatubig sa kanilang mga pananim. O di kaya, tinuturo ba ang tungkol sa mga bulkan? Alalahanin ninyo kung paano nagiging mataba ang lupa dahil sa mga abo ng bulkan na nakakatulong sa pagtatanim kapag naiugnay natin ang geography sa mga nakikita natin araw-araw. Mas madali natin itong matatandaan. Pangalawa, huwag tayong tumigil sa loob ng classroom. Ugaliin, magbasa o manood ng mga palabas tungkol sa geography. Sa labas ng school hours, may mga documentaries
tungkol sa mga hayop sa Afrika, mga artikulo tungkol sa mga pagbabago ng klima, o mga video tungkol sa iba't ibang kultura sa mundo. Ang daming pwedeng matutunan. Kung mas interesado tayo sa topic, mas madali nating matatandaan. Pangatlo, kailangan natin ng tahimik at maayos na lugar para mag-aral. Nakakadistract ang ingay. Kung maingay sa classroom, subukang mag-aral sa library o sa bahay. Importante na makapag-concentrate tayo para maintindihan at matandaan ang mga lokasyon. Iwasan ng mga bagay na makakagulo sa ating pag-aaral. Pang-apat, gamitin natin ang school library. Siguraduhin natin na may sapat na libro at materyales tungkol sa geography ang ating library. Kung kulang, pwedeng mag-request sa school librarian. Ang library ay isang gintong mine ng kaalaman. Tandaan, mga kaibigan, ang geography ay hindi lang isang subject. Ito ay tungkol sa mundo, sa ating paligid, sa mga tao, sa mga lugar, at sa kung paano tayo nabubuhay. Kapag naging interesado tayo at nakita natin ang relevance nito sa ating buhay, mas magiging madali at masaya ang pag-aaral ng geography. Kaya, ano pang hinihintay nyo? I-konekta ang aralin sa totoong buhay, magbasa at manood ng mga related content, humanap ng tahimik na lugar para mag-aral at gamitin ang school library.